Sa totoong mundo, sinanay ko yung sarili ko. Kasi alam ko, kuya, na ito yung ikakabuti ko. Ito yung ikaka-proud ng mga magulang ko sa akin. Sa showbiz, may malinaw na panuntunan. Kapag nasa rurok ka na, hindi ka umaalis. Mas lalo kang kumakapit. Kaya nang tuluyang tumahimik si Kisses Delavigne, hindi ito simpleng pagkawala. Isa itong anomalya, isang bagay na hindi tugma sa normal na takbo ng industriya. Dahil sa totoo lang, hindi siya nawala sa panahong wala na siyang hawak. Tumahimik siya sa panahong malakas pa ang pangalan niya. At iyan ang hindi matanggap ng marami. Kung babalikan natin ang huling beses na nasa sentro siya ng usapan, ang Miss Universe Philippines 2021, makikita natin ang malinaw na pattern. Hindi siya dumaan bilang background character. Pumasok siya bilang paborito. Online votes pa lang nangingibabaw na siya. Headshot challenge, panalo. Lazada votes, nanguna. Automatic top 16. Miss Photogenic. At sa huli, isang matibay na top 10 finish. Kung susukatin sa numero at reaksyon ng publiko, malinaw. May future pa siya sa larong ito. Kaya bakit siya umalis? Pero bago ang lahat, baka pwedeng palike ng video at mag-subscribe sa aking channel. Salamat po. Dito nagsisimula ang mas komplikadong usapan dahil ang sagot ay hindi makikita sa awards, rankings o fan reactions. Makikita ito sa kung paano niya piniling hindi na lumaban sa sistemang ayon na niyang kabilangan. Para maintindihan iyon, kailangang balikan kung sino si Kisses bago pa siya naging brand. Ang tunay niyang pangalan ay Kirsten Danielle Tan Delavigne, isang probinsyana mula Masbate. Hindi siya lumaki sa ideyang magiging artista siya. Lumaki siya sa ideyang ang buhay niya mismo ay himala. Bilang bata, muntik na siyang mawala dahil sa viral encephalitis. Nakoma. Sa 8 pagbubuntis ng kanyang ina, siya lamang ang nabuhay. Hindi ito trivia. Ito ang ugat ng kanyang pananaw sa buhay. Kaya nang pumasok siya sa Pinoy Big Brother, Lucky 7, hindi siya dumaan bilang ambisyosang gustong sumikat. Dumaan siya bilang taong malinaw ang hangganan, kung sino siya at kung ano ang ayaw niyang maging. Hello everyone, I am Kisses Delavigne. I am 17 years old from Masbate. Tahimik siya sa loob ng bahay ni Kuya. Hindi pala away, hindi pilit. At sa isang bahay na kadalasang ginagantimpalaan ng drama, ang pagiging totoo niya ang naging puhunan. Second big placer. Hindi dahil sa strategy, kundi dahil sa authenticity. Pero ang authenticity sa showbiz ay madalas itinuturing na problema. Paglabas niya ng bahay, mabilis siyang isinabak sa formula. Love team. Exposure. Paulit-ulit na template. Dito pumasok ang tambalang Don Kiss kasama si Donnie Pangilinan. Sa papel, perpekto ang lahat. Lumakas ang fandom. Tumaas ang demand. Mas dumami ang proyekto. Pero sa likod ng ingay, may isang bagay na hindi umaandar. Hindi na siya komportable. At dito nagiging mahalaga ang distinction. Ang problema ay hindi ang love team mismo, kundi ang sistemang umaasa sa tensyon, kompetisyon, at paghahambing ng kababaihan para manatiling buhay ang isang tambalan. Noong June 2019, pinutol ni Kisses ang Don Kiss, hindi sa pamamagitan ng management, kundi sa sariling niyang boses. Hindi ito PR move. Isa itong paninindigan. At sa sandaling iyon, tahimik na binuksan ni Kisses ang pinto palabas ng industriyang ayaw tumanggap ng ganitong klase ng desisyon. Hindi siya nakipag-away. Hindi siya nag-expose. Hindi siya nagdrama. Mas delikado ang ginawa niya. Tumanggi siya. Sa mga sumunod na taon, may ilang proyekto pa siyang ginawa. Pero kung pagmamasdan mo ang trajectory, mapapansin mong bumabagal ito. Hindi dahil wala ng oportunidad, kundi dahil hindi na niya hinahabol ang lahat ng inaalok. At dito dumarating ang 2021, ang pageantry. Sa Miss Universe Philippines, tila binigyan niya ang sarili ng isang malinaw na tanong. Kaya ko pa ba kahit wala na ako sa lumang sistema? Ang sagot ng publiko, oo. Ang sagot niya sa sarili, mas komplikado. Sa Q&A, hindi siya nagpakitang gilas. Hindi rin siya nagpakitang galing sa theatrics. Diretso ang kanyang sagot, wakasan ang kahirapan at gutom. Hindi ito pageant perfect answer. Ito ay personal. At matapos ang kompetisyon, sinabi niyang babalik siya.
kaya inaasahan ng lahat ang susunod na kabanata. Pero ang sumunod, katahimikan. Walang announcement. Walang closure. Isang Instagram account na biglang lumitaw at agad ding binura. At dito nagsimulang mabuo ang maling interpretasyon na tila siya ay sumuko. Pero paano ka susuko kung ang susunod mong hakbang ay mas mahirap? Noong Hulyo 2025, lumabas ang katotohanan. Si Kisses Delavin ay nasa New York, hindi bilang celebrity, kundi bilang estudyante sa Martha Graham School of Contemporary Dance. Walang kasiguruhan, walang shortcut, walang audience na automatikong papalakpak. Isang simula ulit mula sa ibaba. At dito malinaw na nag-iiba ang kwento. Ito ay hindi kwento ng pagkawala. Ito ay kwento ng pagpili. Pagpiling iwan ang kasikatang may kapalit na hindi na niya kayang ibigay. Pagpiling tahakin ang landas na walang kasiguruhan pero may integridad. Sa mundong ginagantimpalaan ng visibility, pinili ni Kisses ang katahimikan. Sa industriyang nagdidikta kung sino ka dapat maging, pinili niyang maging sarili. At ngayon, ang tanong ay hindi na kung babalik pa ba siya sa spotlight. Ang tanong ay ito, kung ikaw ang nasa posisyon niya, may pangalan, may audience, may siguradong landas. May lakas ka bang iwan ang lahat para piliin ang sarili mo? Iyan ang tunay na hamon ng kwento ni Kisses Delavin. Hindi ito kwento ng sayang. Ito ay kwento ng tapang. Sa puntong ito, madaling sabihin na sayang. Sayang ang kasikatan. Sayang ang oportunidad. Sayang ang spotlight na minsan nang nasa kamay niya. Pero ang salitang sayang ay madalas ginagamit ng mga taong hindi kailanman kinailangang mamili sa pagitan ng sarili at ng inaasahan ng mundo. Dahil ang totoo, hindi lahat ng umaalis ay talo. May mga umaalis dahil ayaw na nilang manalo sa larong hindi nila pinili. Kung titignan ng mas malalim, ang ginawa ni Kisses ay isang tahimik ngunit radikal na desisyon. Isang uri ng pagtalikod sa sistemang matagal nang gumagana sa iisang paraan. Isang sistemang nagbibigay ng kasikatan kapalit ng pagsunod. Isang sistemang nagbibigay ng exposure kapalit ng katahimikan sa mga bagay na hindi ka komportable. At nang tumanggi siya, hindi siya pinarusahan sa pamamagitan ng eskandalo. Pinarusahan siya sa pamamagitan ng pagkawala ng espasyo. Walang malinaw na pagsasara. Walang opisyal na pamamaalam. Walang narrative na ipinaglaban para sa kanya. At dito naging mas malinaw ang isang bagay. Sa industriyang ito, mas madaling intindihin ang pagbagsak kaysa sa kusang pag-alis. Dahil ang pagbagsak ay may paliwanag. Ang kusang pag-alis ay may tanong. Sa loob ng 3 taong katahimikan, maraming haka-haka ang nabuo. May nagsabing napagod siya. May nagsabing hindi niya kinaya. May nagsabing naubos ang interes ng publiko. Pero ang totoo, wala sa mga iyon ang napatunayan. Dahil wala siyang ipinagtanggol at wala rin siyang itinanggi. Pinili niyang huwag makipag-usap sa ingay. At sa panahong ang halaga ng isang tao ay sinusukat sa dami ng reaksyon online, ang ganitong uri ng katahimikan ay itinuturing na kahinaan. Pero paano kung mali ang basa natin? Paano kung ang katahimikan niya ay hindi kawalan ng direksyon, kundi ebidensya na may malinaw na direksyon siyang pinanghahawakan kahit hindi ito nakikita ng publiko? Sa New York, hindi siya tinawag sa pangalan na kilala natin. Hindi siya hinanapan ng past achievements. Hindi siya binigyan ng espesyal na trato dahil sa dating kasikatan. Doon, isa lang siyang estudyante. Isa sa marami. Isa na kailangang magpakita ng husay, hindi ng pangalan. At kung iisipin, ito ang eksaktong kabaliktaran ng mundong iniwan niya. Walang shortcut. Walang guaranteed applause. Walang audience na automatikong papanig. May disiplina. May pagod. May posibilidad ng pagkabigo. At kung talagang sumuko si Kisses, hindi niya pipiliin ang landas na ito. Dahil mas madali ang manatili kaysa magsimula muli sa zero. Kaya sa halip na itanong kung babalik pa ba siya sa spotlight, mas makabuluhan sigurong itanong. Bakit ba natin hinahanap palagi ang pagbabalik? Bakit parang hindi sapat na may taong pumiling mabuhay ng tahimik kahit minsan na siyang naging maingay sa mata ng publiko? Marahil dahil sa atin, may takot na kapag umalis ka mawawala ka. Na kapag tumahimik ka kakalimutan ka. Na kapag hindi ka na visible, wala ka ng halaga. Pero ang kwento ni Kisses ay tahimik na sumasalungat sa paniniwalang iyon. Ipinapakita nito na may buhay sa labas ng spotlight.
may kahulugan sa labas ng palakpakan, at may tagumpay na hindi kailangan ng patunay sa publiko. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili niya sa sinuman. Hindi niya kailangang patunayan na tama siya. Ang mismong buhay na pinili niya ang nagsisilbing sagot. At marahil, hindi siya nawala. Tayo lang ang naiwan sa lugar na hindi na niya gustong balik-balikan. Ngayon, balik tayo sa tanong, hindi tungkol sa kanya, kundi tungkol sa atin. Kung ikaw ang nasa posisyon niya, may kasikatan, may malinaw na landas, may inaasahan ang lahat. May lakas ka bang piliin ang sarili mo kahit walang kasiguruhan ang kapalit? O mananatili ka dahil mas ligtas iyon? Dahil mas tanggap iyon? Dahil mas palakpakan iyon? Ang kwento ni Kisses Delabin ay hindi aral na dapat sundan ng lahat. Ito ay paalala lang na may opsyon tayong mamili kahit bihira itong ipakita sa atin. At kung may isang bagay na malinaw sa dulo ng kwentong ito, ito ay ito. Ang tunay na tapang ay hindi palaging maingay. Minsan ito ay tahimik, minsan ito ay pag-alis, at minsan ito ay pagpiling magsimula muli kahit walang nakatingin.